mga tao sa nakaraan na kahit gaano na katagal ay hindi pa rin natin sila magawang kalimutan. May mga taong nagturo sa atin kung paano sumaya at maging maligaya. Ikaw, kabarangay, kung babalikan mo ang nakaraan, sino ang madalas mong naaalala? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bebeng, 35 years old at netong nakaraan lang ay umuwi kami ng pinsang kong si Alicia sa probinsya. Matagal na rin po nung huli kaming dumalaw sa probinsya. Palibas ay 30 na kami ni Alicia kaya puro kami career na lamang ang madalas na nasa isip namin. Nakalimutan na namin na minsan ay natuwa kami sa buhay probinsya. Kung hindi pa namatay ang lola namin ay hindi pa namin naisip na umuwi sa probinsya. At sa pag-uwi nga namin yon ay marami ang nabuksan sa aming nakaraan. Para kaming bumalik sa pagkabata, lalo na nung napadaan kami sa peryahan. Noong mga bata pa lamang kami ay tuwing kapistahan, lagi kaming tambay sa peryahan. Lahat ng laro at rides ay sinusubukan po namin. Makulay ang kabataan namin ni Alicia, Papa Dudut. At meron pang isang dahilan kung bakit mas naging extra makulay yon para sa akin. Hayaan ninyo na ipagpatuloy ko ang aking kwento. Malalaman ninyo kung bakit naging mas makulay ang mundo ko noong 15 anyos pa lamang ako. Lahat yon ay naaalala ko noong nagkaharap na kami ni Alicia sa peryahan. Bebeng! Buti na lang at dumaan tayo rito sa peryahan. Ay, nakahinga rin kahit papano sa burol ni Lola. Oo nga. Kapagod yung mga hingi ng biskwit at kape. Utos sila ng utos na ipagtimpla sila ng kape at abutan ng biskwit. Ano bang akala nila sa burol ni Lola? Coffee shop? Hayaan mo na. Nasanay lang din siguro ang mga yun na pinagsisilbihan sila ni Lola kapag dumadalaw sa bahay. Alam mo naman si Lola, masyadong mabait. Eh di magpatimpla sila kay Lola ng kape. Gisingin nila sa kabaong. Huwag sa atin ano. Ikaw talaga. Lagot ka kapag narinig ka ng kaluluwa ni Lola. Sige ka. Uy, Bebeng! Tingnan mo, may tsubibo. Tara, sakay tayo. Wala namang tsubibo ah. Ferris wheel lang meron. Eh di ba ang Tagalog ng Ferris wheel tsubibo? Loka, hindi ka na naman nakinig sa Filipino teacher mo. Ang Tagalog ng Ferris wheel, rueda. Eh ano yung tsubibo? Merry-go-round. Teka nga, di ba ikaw nga itong nagsabi sa akin nung 15 pa lang tayo na tsubibo yung Ferris wheel? Ako naman pala itong minali mo noon. Eh, nagkamali lang din naman ako noon eh. Akala ko rin eh, tsubibo ang tawag kasi sabi ni... alam mo, bumili na lang tayo ng bibingka tapos umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo sa bahay eh. Parating na siguro yung mga matatandang byuda na magpapadasal para kay Lola. Tara na. Oh, eh bakit ka tumatawa dyan? Naalala ko na kung sino yung nagsabi sa'yo na tsubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Walang ganon. Ewan ko sa'yo. Kung hindi tayo bibili ng bibingka, umuwi na tayo. Tara na. Si Ronnie! Tama, si Ronnie! Ronnie? Sino yun? Uy, gano'n na ba kadaling kalimutan yung puppy love mo? Ay nako, Alicia. Namula ka bigla. Guilty ka ba kasi dininay mo na si Ronnie ang puppy love mo? Ang tagal na nun, Alicia. 15 anyos pa lang tayo nun. Alam ko namang matagal na yun. Pero gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa rin siya hanggang ngayon. Ay, ngayon lang ulit. Ngayon ko lang ulit siya naalala. Hi, Ronnie. Kamusta na kaya siya, no? Naalala ko pa dati. Laging libre ang sakay mo sa tsubibo. Rueda. Eh, di ruweda. Tapos, purgang-purga ka pa nun sa popcorn at sa malamig. Palibhasa, nanay ni Ronnie yung nagtitinda. Kaya lagi kang libre. Uy,
Naalala mo pa yung hilaw mong biyanan? Alam mo, ikaw? Ay, nako. Nakakamiss maging 15. Oo nga no? Kung hindi pa namatay si Lola, hindi pa natin maaalala ang puppy love mong si Ronnie. Ay, kumusta na kaya siya? Balikan natin ang nakaraan ko kabarangay. Noong mga bata pa lamang kami ni Alicia Papadudut ay palagi na kaming umuwi tuwing summer sa aming probinsya. Natataon yon ng buwan ng Abril at sakto pa sa piyesta sa aming lugar. Yun lagi ang nilulook forward ni Alicia. Marami kasing dayo tuwing piyesta sa amin. Maraming nakikilalang bagong mga kaibigan at crush. Marami ring mga tiyangge at meron ding peryahan. Hindi ako masyado sa mga ganito. Tanging si Alicia lang, mahiyain kasi ako at mas gusto kong kasama si Lola sa bahay habang nanonood ng TV o kaya ay nagpapakain ng mga manok at bibe sa bakuran namin. Pero noong summer vacation namin yon, may nangyaring kakaiba. Bigla akong nagustuhan ng mga dayo. Bigla akong natuwa sa mga tiyangge at lalong-lalo na sa peryahan. Noong summer vacation na yon ay nagkaroon ako ng crush na nauwi sa puppy love. Hindi ko makakalimutan yon, Papa Dudut. Tanda ko pa. Sa unang araw ng pag-uwi namin ng probinsya ay sinalubong kami ng lola namin. Ang lapad ng ngiti niya habang suot ang bagong biling duster niya. Ngayon kapag binabalikan ko ang ala-alang ito, naghahalo ang tamis at sakit. Bigla kong na-miss si Lola at ang mga ala-ala niya. Kumain pa kayo ng marami, ha? Niluto ko lahat yan para sa inyong magpinsan. Ang sarap po ng mga niluto niyo, Lola. Mukhang tataba na naman ako nito. Uy, huwag ka masyadong magpakabusog, bebe nga. Oh, bakit naman hindi siya magpapakabusog, Alicia? Kasi Lola, marami pa kaming titikmang pagkain sa peryahan mamaya. Mamayang gabi pa naman magbubukas ang perya. Pero aagahan po namin pumunta ron ni Bebing. Kasi nakatambay na po ron mamaya yung mga kaibigan namin eh. Hindi ako sasama sa'yo, Alicia. Dito lang ako sa bahay. Sasamahan ko si Lola. Uy, di ba napag-usapan na natin kanina na pupunta tayo sa peryahan? Nagbago na kasi isip ko eh. Tutulungan ko na lang si Lola na magluto ng bilo-bilo mamaya. Bebeng, apo, sumama ka na lang mamaya kay Alicia sa peryahan. Oh, narinig mo yun, Bebeng? Inuutusan ka na ni Lola na sumama sa akin sa peryahan, oh. Kaya huwag ka na masyado kumain ng marami ngayon. Para makarami tayo ng barbecue tsaka cotton candy mamaya. Pero Lola, ayoko pong pumunta sa peryahan. Dito na lang po ako. Tutulungan ko na lang kayo sa bilo-bilo. Tutulong na rin akong magkulong ng mga manok tsaka bibe pag umabi na. Kaya kong magluto ng bilo-bilo ng mag-isa. At kaya ko ring habulin ng mga manok at bibe para ikulong mamaya. Kaya sumama ka na lang kay Alicia sa peryahan. Sayang naman ang bakasyon mo kung puro gawaing bahay lang ang atupagin mo. Ayoko po kasi sa peryahan eh. Ang daming tao. Nagsisiksikan pa. Ang ingay din, lalo na yung mga tugtog sa bingguhan. Pero masaya. Kung kaya lang ng tuhod ko, baka sumama pa ako sa inyo. Naku, huwag ka nang sumama, Lola. Baka pagalitan mo na naman yung mga kaibigan kong babae. Sisitahin mo na naman yung mga suot nilang shorts. Paano hindi ko sisitahin? Halos makita na ang singit sa iksi ng shorts nila. Hoy, Alicia, ikaw ha? Wag na wag kang magsusuot ng ganun kay iksing shorts. Pero Lola, yung kasi ang uso ngayon eh. Ay, wala akong pakialam kung uso yon. Hindi ako natutuwa sa ganung kasuotan. Gayahin mo tong si Bebeng. Maayos manamit. Paano maayos manamit parang manang. Kulang na nga lang, hiramin niya yung duster niyo, Loli. Sobra ka naman, Alicia. Kaya samahan mo na si Alicia mamaya sa peryahan, Bebeng. Ikaw na lang itong maaasahan kong magbabantay dyan sa pinsan mo. Baka bumili pa yan sa tiyanggi ng may iksing shorts. Isumbong mo sa akin. Opo, Lola. Wow, isusumbo mo talaga ako, pinsan. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Ano ba talagang gusto mo? Di ba sabi mo, sumama ako sa'yo sa peryahan? Ito na oh, sasama na ako sa'yo mamaya.
Pero babantayan kita kasi yun ang utos ng maganda nating lola. Namusip-sip ka. Hindi ka iba-bless ni Lord sa ganyang ugali, ah. Uy, magsuot ka ng duster mamaya. Pahiramin ba kita? Lola, mas maganda ata kung tutulungan ka na lang ni Bebeng na gumawa ng bilo-bilo. Sama mo na rin siya sa prayer meeting niyo. Sasama siya sa'yo sa peryahan. Hayaan mong mag-enjoy din si Bebeng. Hindi ako mag-i-enjoy sa peryahan, Lola. Pupunta lang ako para bantayan si Alicia. Tapos, uuwi na rin kami. Huwag ka magsalita ng patapos. Mamaya, ikaw pa to mas mag-enjoy kaysa sa akin. Baka may makilala ka sa peryahan. Ay, tama! Maraming puging dayo mamaya, Lola. Naku, magkakaroon na ng crush si Bebeng sa wakas! Alicia! Alicia, tumigil ka na. Namumula na ang mukha ni Bebeng, oh. Sige ka, baka talunin pa niya ang sundalo sa higpit ng pagbabantay sa'yo. Halos hindi nawala ang pagkapula ng mukha ko dahil sa panunukso ni Alicia sa akin. Ayaw na ayaw ko kasing tinutokso ako sa mga crush na yan. Sabi ko nga sa inyo ay mahihain ako at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Si Alicia nga lang ang madalas kong nakakasama. Siya lang din ang tinuturing kong kaibigan. Lagi akong sinasabihan ni Lola noon na lumabas-labas ako ng bahay para makipaglaro at sumamang gumala sa mga bata sa aming probinsya pero ayaw ko talaga. Para akong matanda na gusto na lamang laging nasa bahay. Naglilinis o nanonood lang ng TV. Sabi nga ni Alicia, para na raw akong manang. Mas gusto ko pa nga raw magpakain ng mga manok kaysa mag-enjoy sa plaza. Kaya naman para mapagbigyan siya at mapatunayan na hindi ako manang, sumama ako ng sapilitan sa kanya sa peryahan. At hindi ko inakala na magbabago ang buhay ko sa unang tungtong ko sa peryahan namin sa plaza. Hindi ko po inakala na sa peryahan ko makikilala ang puppy love ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos naming mananghalian, tinulungan namin si Lola sa pagpapakain sa mga manok at bibe. Namiss ko yon. Kung pwede lang mag-cancel sa plano namin ni Alicia na pumunta sa peryahan para mas makasama ko ang mga manok at bibe ay ginawa ko na sana. Pero kasi si Lola ay gusto rin niyang masulit ko ang piyesta sa amin. Sa totoo lang ay lagi akong takot sumubok ng mga bago. Mas gusto ko yung nakasanayan ko na. Hindi ako sanay sa perya kaya lagi akong atrasado pagdating doon. Habang hinihintay nga naming gumabi ay panayang dasal ko na sana ay umulan. Para hindi na kami matuloy pa sa perya, papadudot. Kaya lang imposible yan noon dahil tagaraw at maganda ang kalangitan. Walang pagbabadya ng ulan kaya nung dumilim na, gumayak na kaming magpinsan para pumunta na sa perya. Sumabay kami sa mga dalagang kapitbahay namin. Pinasuyo kami ni Lola sa kanila. Sa kanila na lang din daw kami sasabay pa uwi. Hindi raw kami masusundo ni Lola sa peryahan dahil may inaabangan daw itong harana sa radyo. Babantayan at susundan mo ko. Diba yun ang sabi mo kay Lola kaya ka sumama rito sa peryahan? Eh, bigla akong tinawid magbantay eh. Ang likot-likot mo masyado. Hindi ako makahabol sa'yo. Ang dami pa namang tao. Ay, nako. Dalian mo na lang maglaro para makauwi na tayo. Gusto ko samahan si Lola na makinig ng harana sa radyo. Oh, talaga? Mga trip mo pang matanda na. 15 anyos ka ba talaga o 65 years old na parang si Lola? Ang ganda kayang makinig ng harana sa AM. Para ako nasa panahon ni Jose Rizal. Hindi mo kasi ma-appreciate yun kasi lagalag ka masyado. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpaparami na lang ako ng panalo. Doon lang ako sa color game Puntahan mo na lang ako ron pag nainip ka rito. Pag wala na ako ron mamaya, baka lumipat na ako sa Tiangge. Bibili na ako ng mga shorts ko. Uy, huwag masyadong maiksi ang shorts na bibilhin mo Dala ko ang medida ni Lola.
Susukatin ko yung shorts na gusto mong bilhin. Opo, Lola Bebeng. Alis na ako ha. Check mo ang tuhod mo. Baka sumakit sa kauupo mo rito sa bingguhan. Bye! Ano bang masama kung manang at isip, Lola ko? Ang ganda kayong makinig ng lumang mga kanta sa radyo. Tapos, sasabayan pa ng bibingkang may itlog na pula sa ibabaw. Tsaka tsaa. Masarap naman nun. Miss, may kausap ka o nagdadasal? Ano ba? Huwag kang makinig sa usapan namin ng sarili ko. Ay, ako nga pala si Ronnie. Ikaw? Ayokong magpakilala. Kung hindi ka magpapakilala, susumbong kita sa announcer ng bingguan dito. Bawal kaya umupo rito kung hindi naman maglalaro. Kala mo naman, kaya mo akong isumbong. Bakit? Close ka ba sa announcer? Medyo. Tatay ko siya eh. Okay. Huwag mo na ako isumbong. Baka mamaya, i-announce pa niya na tumatambay lang ako rito eh. Kakahiya kaya yun. Mukhang mahihain ka pa naman. Mag-isa ka lang ba? Kasama ko yung pinsan ko. Oh, bakit hindi ka sumama sa kanya? Asan ba siya? Andun daw sa color game. Pinsan ko naman yung nagpapalaro dun. Lahat ba nang nandito sa peryahan kamag-anak mo? Medyo. Ito na kasi yung kabuhayan ng pamilya namin eh. Kasama kang nagtatrabaho rito? Oo, peryantes din ako. Minsan nakatoka ako sa color game. Pero madalas doon ako sa Chubibo. Chubibo? Oo, yun yung Tagalog ng Ferris wheel. Parang hindi naman Chubibo sa Tagalog ang Ferris wheel eh. Pinagloloko mo yata ako eh. Look, Chubibo talaga Tagalog ng Ferris wheel. Turo pa sa amin ng mga lolo at lolo namin yun. Sila ang mga unang peryantes sa pamilya namin. Gusto mo ba masubukan sumakay? Libre ko na. Ay, ayoko. Nakakatakot. Paano kung mahulog ako mula sa tuktok? Sasaluhin kita. Kala mo naman kakayanin mo akong saluhin eh. Ang papayat ng braso mo. Sige, ganito na lang. Hindi nga kita masasalo kung mahuhulog ka, pero sisiguraduhin ko naman na ligtas ka pag nasa tuktok ka na. At paano mo naman yan mapapatunayan? Di sasamahan kita sumakay sa Chubibo. Papadudo, tiningnan ko mula sa malayo ang Ferris wheel. Kahit sa malayo ay rinig ko ang sigawan ng mga taong nakasakay doon. Sigawan na hindi naman takot pero nag-i-enjoy. Kaso'y kabado pa rin ako. Hindi naman ako sanay sa ganon. Saka may mga napapanood ako sa balita na mga nadisgrasya dahil sa pagsakay sa Ferris wheel. Kaya lang nang mapatingin ako kay Ron, ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong umoo. Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa Ferris wheel. Sabay kaming sumakay. Kabado ako noon, lalo na noong umikot na paitaas ang Ferris wheel. Nakapikit lamang ako pero sabi ni Ronnie ay kailangan kong imulat ang mga mata ko. Dahil sinasayang ko ang pagkakataon na nasa area ko at nakikita ang mga ilaw sa ibaba ng peryahan. Tama nga siya, Papa Dudut. Pagmulat ko ay kitang-kita ko ang ganda ng peryahan mula sa itaas. Nakangiti ako kahit halos umikot na ang sikmura ko kada ikot ng Ferris wheel. Nakadalawang beses kaming nagpaikot sa Ferris wheel. Yun na rin ang chance ako para makilala si Ronnie. Kaedad ko lamang siya, nagkwento na rin ako sa kanya tungkol sa sarili ko. At hindi ko maiwasang mapangiti at mamula sa tuwing nakatitig siya sa akin. Kabado rin talaga, hindi lang dahil sa ikot ng Ferris wheel, kundi sa pakiramdam na nagkaka-crush na ako. Yun ang unang beses na nagkagusto ako. Mula noong nakilala ko si Ronnie, palagi na akong nasa peryahan, Papa Dudut. Alicia! Tingnan mo oh! Nanalo ako ng mga mangkok tsaka stainless sa baso sa ruleta. Pa naman yan, Bebeng. Dami mo namang dala niyan pag uwi. Nagmumukha ng tiyanggi yung bahay natin ah.
puro na lang plato, mangkok, baso at pitsi lang napapanalunan mo. Nanalo rin ako sa color game, ah. Tingnan mo, oh. Nanalo ako ng 50 pesos. May pangsakay na tayo sa Chubibo. Chubibo? Ferris wheel. Chubibo raw sa Tagalog yun. Ha? Parang di naman. Kanino mo naman nalaman yan? Basta, nadinig ko lang dyan sa tabi-tabi. O ano na? Uupo ka lang ba rito sa bingguhan? Ayaw mo bang tumaya pa rin sa card game? Color game? Subukan mo kaya ulit sa ruleta. Baka manalo ka kahit extension cord lang. Yoko na. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa peryahan. Umuwi na tayo, baka hinahanap na tayo ni Loli. Biyernes naman ngayon eh. Tulog na si Lola, sigurado yun. Maaga pa siyang pupunta sa kapilya bukas eh. Kaya sulitin na natin ha. Tara na, maglaro pa tayo. Ano ba, baby? Gabi-gabi na lang tayo andito sa peryahan. Sawa na ako. Pare-parehas lang naman yung mga laro tsaka naglalaro. Uy, pangit yata ng araw mo ngayon ah. Di mo siguro nakita crush mo si Philip, no? Ilang gabi na. Ay, nagkabulutong tubig daw siya sabi nung tropa niya. Kakainis naman oh. Ilang gabi na ako nakalip gloss at shirts dito pero wala pa rin kwentang pagpapaganda ko kasi wala siya. Hayaan mo na yun. Kapag natuyo na yung bulutong niya, makikita mo na ulit siya. O, tara na. Gusto mong sumakay sa Chubibo? Libre ko. Alam mo, nagtataka na ako sa'yo ah. Daddy naman takot na takot kang sumakay dyan sa Ferris wheel na yan. Ayaw mo nga kahit hawakan lang yung bakal eh. Sabi mo kasi puro kalawang, baka matetano ka. Kasi... Ay, bebeng! Pinsan ko nga pala si Alicia. Alicia, si Ronnie. Siya yung tagabantay ng Chubibo. Hi Alicia! Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Wala naman. Sasakay na ba ako sa Chubibo ngayon? Oo! Gusto mo ba sumama? Libre ko. Ay, hindi na. Parang uuwi na nga ata ako eh. Kasi feeling ko magkakabulutong tubig ako ngayon. Kaya huwag na kayong dumikit sa akin ha. Baka mahawaan ko pa kayo. Enjoy, lovebirds! Manda ka, mamay. Pag-uwi natin sa bahay. Kwento mo sa akin kung magkikis kayo sa tuktok ng Chubibo ha. Ronnie, ikaw nang bahala sa pinsan ko to ha. Huwag mo nga hayaang mahulog. O kaya, kung sakaling mahulog, saluhin mo na lang ha. Alis na ako! Alicia! Sure ka ba Alicia? Ayaw mo talaga sumama? Wag na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo eh. Pakihatid mo na lang si Bebeng mamaya pagkatapos nyo ah. Ay, Ronnie, Ano yun? sana masalo mo si Bebeng kapag nahulog siya sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa Chubibo. Hindi pa man din siya nahuhulog. Nakasalo na ako. Namula ang buong mukha ko sa pasimpleng panunukso ni Alicia sa amin ni Ronnie. Yun ang unang beses na nakilala nito si Ronnie. Pagkaalis ni Alicia ay tumakbo na kami sa Ferris wheel. Hindi na namin kailangang pumila kasi ang pinsan naman ni Ronnie ang nagbantay ng Ferris wheel ng mga oras na yon. Andun pa rin ang takot ko sa pagsakay sa Ferris wheel pero hindi ko yon pinaparamdam kay Ronnie. Saka kahit papaano kapag si Ronnie ang katabi ko sa Ferris wheel ay nababawasan ng takot. Pero andun ang kabog sa dibdib ko. Yung kabog ng dibdib na hindi dahil sa kaba kundi dahil masaya ka. Naranasan niyo na ba yon? Masaya talaga ako na kasama si Ronnie kahit saan niya gustong pumunta. Kahit ano pa man ang gusto niyang gawin, gusto ko siyang kasama. Game ako sa lahat. Pati ang pagkain nga ng adobong dagang bukid ay ginawa ko na rin. Takot pa naman ako sa daga, pero dahil si Ronnie ang nag-alok, inisip ko na lang na manok yon. Ganon ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Andun ang takot sa puso, pero gagawin mo pa rin, Papa Dudu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ako sa pagpunta sa perya para makasama si Ronnie. Pagkatapos ko pa nga lang kumain, sa tanghali ay nagmamadali na ako mag-ayos para pumunta na sa perya. Lagi akong naka-lip gloss na napanalunan ko pa sa roleta. Nag-try na rin ako magsuot ng shorts na pinahiram sa akin ni Alicia. Hindi naman yon nakikita ni Lola dahil pinapatungan ko yon ng mahabang palda at saka na lamang huhubarin kapag nasa peryahan ako.
Pag nasa peryahan na ako bandang tanghali, madalas lamang kaming nakatambay at nagmemeryenda ng Betamax at isaw na benta ng hipag ni Ronnie. Kilala na ako ng pamilya ni Ronnie. Nakakasama ko na nga silang magmeryenda tuwing hapon bago magsimula ang pagbubukas ng peryahan. At habang nakasara ang perya ay sinusulit naman namin yon ni Ronnie para makapag-date. Madalas ay doon kami sa Ferris wheel. Pinapayagan kaming sumakay doon pero hindi iikot. Andun lang kami madalas sa tuktok habang tinatanaw mula sa itaas ang buong peryahan. Tanaw din namin ang kabukiran. Napakasaya ng moment na yon, Papa Dudut. Parang wala na akong hahanapin pa. Bebeng, Ano yun? alam mo naman na hanggang katapusan lang ng Mayo ang peryahan, di ba? Oo naman. Bakit? Alam mo rin siguro na kailangan naming umalis tapos lilipat naman kami sa ibang lugar na may piyesta. Bakit mo to sinasabi sa akin? Naalala mo pa ba nung isang araw? Nung tinanong tayo ng pinsan mong si Alicia kung mag-ano raw ba tayo? Kung nililigawan na ba kita? Kung sinasagot mo na ba ako? Hayaan mo na si Alicia. Mahilig lang talagang mang-intriga yun. Hindi mo man lang ba gustong alamin kung bakit hindi ako nakasagot nun? Kung bakit hindi kita maligawan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo. Di ako na lang ang magsasabi sa'yo para wala nang gulatan. Mahirap ang buhay peryantes, Bebeng. Kalipat-lipat kami. Kung saan may piyesta, doon kami nakatira. Tapos, aalis na naman kapag may nagimbita sa amin. Walang permanente sa buhay namin bilang mga peryantes. Bakit mo ba sinasabi yan? Para hindi ka na masaktan kung sakali man na balang araw. Hindi na kami makabalik dito sa lugar nyo. Kapag ibang peryahan naman ang maimbitahan dito sa susunod na taon, hindi na kami yun. Pwede naman tayong mag-textan na lang eh. Sabi mo naman, makakabili ka na ng cellphone sa katapusan, di ba? Yun na nga. Hindi na matutuloy yung pagbili ko ng cellphone kasi hiniram ni tatay yung ipon ko eh. Malaki kasi yung nalugi dun sa bingguhan tsaka sa color game nung Sabado. Kaya yung ipon ko muna yung ginamit para pandagdag sa puhunan. Ganun ba? Sigurado namang makakabili ka pa rin ng cellphone kahit mumurahin lang, di ba? Ayaw lang kitang paasahin, Bebeng. Kasi wala talagang kasiguruhan to eh. Baka magkalabuan lang din tayo kapag hindi na tayo nakakapag-usap o kaya nakakapagkita. Bakit kasi ganyan agad ang iniisip mo? Bakit ayaw mong subukan munang sumugal? Para saan pat nagtatrabaho ka sa peryahan eh. Puro sugal dito. Natatakot lang ako. Natatakot? Baka nakakalimutan mo, Ronnie. Sa ating dalawa, ako lagi yung takot. Pero anong ginawa ko? Hinarap ko yung takot ko. Kumain ako ng adobong palaka. Sumakay ako ng Ferris wheel. Hindi ako nagsisi na ginawa ko yun. Kasi kung nagpadala ako sa takot, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang paligid ngayong andito ako sa itaas kasama mo. Hindi kasi ganun kasimple, Bebeng. Simple lang naman talaga to. Nagiging komplikado lang. Kasi lagi kang takot. Gusto ko nang magpababa noon sa Ferris wheel pero wala sa paligid ang pinsan ni Ronnie para i-assist kami pababa. Kaya naman na-stuck kaming dalawa sa tuktok ni Ronnie. Nawala na ako ng gana na kainin pa ang Betamax. Ang makulay at magandang paligid sa isang iglap ay naging black and white para sa akin. Naiyak na ako noon sa sama ng loob pero pinipigilan ko. Tahimik din si Ronnie pero panay ang tingin niya sa akin. Galit ako sa kanya noon. Gusto kong mag-walk out pero andun kaming magkatabi sa tuktok.
Nang makabalik ang pinsan ni Ronnie, akala namin ay makakababa na kami pero nalaman namin na nagkaroon ng problema ang Ferris wheel. Nasta kami lalo sa tuktok. Hinawakan ni Ronnie ang kamay ko para i-assure ako na magiging okay din ang lahat. Akala niya natatakot ako sa pagkastak namin sa Ferris wheel. Ang hindi niya alam ay mas takot ako sa pwedeng mangyari sa aming dalawa oras na umalis na ang peryahan sa katapusan. Makalipas nga ang halos 1 oras ay nakababa na rin kami. Nagmadali na akong umalis pagkatapos. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa peryahan. Nagkulong na lamang ako sa bahay at ginawa ko ang mga nakasanayan ko. Magpakain ng mga manok at bibe, tulungan si Lola sa mga gawaing bahay, makinig ng harana sa AM kasama si Lola at matulog ng maaga. Pero nahalata ni Alicia na merong maling nangyayari. Kaya to the rescue naman ang pinsan kong ito, Papa Dudut. Hindi ko siguro to nakwento sa'yo. Pero alam mo ba, nung 12 years old tayo, may dumayo rito na peryahan. Iba kina Ronnie. May nakilala ako na tagabot ng premyo sa bingguhan. Ayun, naging crush ko siya. Crush din daw niya ako, tapos niligawan niya ako. Kaya ka ba laging nasa peryahan noon? Oo, kasi dinadalaw ko siya. Uy, hindi to alam ni Lola kaya huwag mo akong susumbong. E di, ayun, gustong gusto ko siya, bebeng. Alam mo, naubos lahat ng ipon ko para makatambay kasama siya sa peryahan. Kaya lang, isang araw, kailangan na nilang umalis. Nintay niya ako buong araw sa peryahan, sabi nung isang friend ko. Pero hindi ako sumipot. Ayoko kasing magpaalam sa kanya eh. Kasi kapag umalis siya, sigurado namang tapos na rin kami. Hindi ka nakipagkita sa kanya. Nung nahimasmasan ako, ayun, tumakbo ako agad sa peryahan. Pero wala na sila. Kahit tolda, wala nang naiwan. Iyak ako ng iyak nun kasi nagsisisi ako eh. Di man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Di ko man lang nasabi yung feelings ko para sa kanya. Kaya sorry kung kinukulit kita lagi na umuwi tayo tuwing piyesta dito sa probinsya. Kasi umaasa ako na sila ulit yung hahawak ng peryahan. Kaya lang, wala na eh. Di ko na siya nakita ulit. Di na siya bumalik. Kasi si Ronnie na ang pumalit. Kaya sana, huwag kang magaya sa akin. Gets ko naman na mga bata pa kayo at pwede rin hindi naman kayo ni Ronnie ang magkatuluyan. Pero sana masabi mo pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. Para kapag dalaga ka na, kapag binalikan mo na tong alaala niyo ni Ronnie, hindi ka magsisisi. Kasi may ginawa ka hanggang sa huli. Wala naman talaga tayong pupuntahang lamay, no? Wala. Pero paglalamayan ang puso mo kapag umalis si Ronnie nang hindi ka nagpapaalam. Ay, ayun siya oh. Palapit na rito. Bebeng! Ronnie, may sasabihin daw sa'yo tong pinsan ko. Maiwan ko muna kayo Kailangan mo na magandang alaala ng puppy love. Hahanapin mo yun pag nagdalaga ka. Kaya mo yan. Alis na ako! Akala ko hindi ka nababalik dito sa peryahan. Pinilit lang ako ni Alicia. Kung hindi ka niya pinilit, hindi ka talaga pupunta? Hindi ko alam. Bebeng, namiss kita. Namiss din kita, Ronnie. Alam mo, Bebeng, nakapag-isip-isip na ako. Liligawan kita. Binalik na sa akin ni tatay yung hiniram niyang pera eh. Makakabili na ako ng cellphone para magtawagan tayo palagi. Paano kung sa susunod na taon, hindi na kayo yung peryahan na makuha? Paano tayo makakapagkita? Ipagdadasal ko na kami palagi yung kukunin ng lugar niyo. O kaya pipilitin ko si tatay na makipagkaibigan dyan sa mga taga-barangay hall para kami lagi yung kunin. Kahit dagdagan pa namin yung bayad sa kanila kada gabi. Hindi mo na kailangan gawin yun, Ronnie. Pero paano tayo? Mas praktikal na hanggang dito na lang tayo. Babalik ako sa Maynila para mag-aral. Ikaw naman,
Pabiyahe na ulit para sa susunod na piyesta na dadayuhin nyo. Tulad pa rin tayo ng dati, nung hindi pa tayo magkakilala. Pero gusto kita, Bebeng. Gusto ko tayo. Gusto ko rin naman. Kaya lang bata pa tayo. Tsaka naisip ko, komplikado yung sitwasyon natin. Baka palagi lang tayong mag-away. Masira pa yung trabaho mo, tapos yung pag-aaral ko. Tapos mauwi lang tayo sa wala. Sayang naman kung ganun. Gusto kong maging masaya ang kwento natin, kahit hindi na matutuloy. Ano na lang gagawin natin? Aalis na kami mamaya. Sulitin natin tong araw na magkasama. Kakain tayo ng Betamax tsaka isaw. Dagdagan natin ng bibingka para panghimagas. Libre ko. Tsaka sasakay tayo ng Chubibo. Wow. Tinanggap mo ng Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel ah. Sabi mo Kaya maniniwala ako. Kaya lang, may nakausap akong teacher dito eh. Sabi niya, hindi daw Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Ruweda daw pala. Sabi ko na hindi talaga Chubibo yun. O di ba? Huling araw natin magkasama pero may natututunan pa rin tayong iba. Ang saya! Masaya talaga, masayang balikan ang alaala ng kabataan. Lalo na nung unang beses kang kinilig. Kahit sabihing hindi pa hinog na pag-ibig yon ay ayos lang. Inosente po ang puppy love. At sana lahat ng nakikinig sa inyo ngayon ay naaalala kung gaano katamis ang inosenteng pag-ibig. Sa huling mga oras na magkasama kami ay pinili naming manatili ulit sa tuktok habang sakay ng Ferris wheel. Hindi kami malungkot ni Ronnie dahil pinangako namin na masaya ang pagtatapos ng huling pagkikita namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin, sa mga sikreto at sinabi namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi namin magawang sabihin sa iba. Kaya naman napaka-espesyal ng kwento namin ni Ronnie. Bago kami ibaba mula sa Ferris wheel ay hinalikan ako ni Ronnie sa pisngi. Tumitig siya sa akin at sinabing ipagdadasal niya na sana ay hindi ko siya makalimutan. Mukhang umepekto ang dasal niya dahil ngayon pa lang ay naaalala ko ang bawat detalye ng mukha niya at bawat alaala na nabuo naming dalawa. Kumusta na kaya siya? Sana ayos lamang siya. At ako naman ang magdadasal. Sana ay maalala niya ako. Kahit sino pa ang kasama niya at kahit saan pa sila dalhin ng peryahan nila. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bebeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan at respeto sa isang pamilya para maging mabuti ang ugnayan ng bawat isa. Kaya nga dapat ang mga matatanda ang maging ehemplo ng kabutihan upang tularan sila ng mga kabataan. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting halimbawa? Dear Papa Dudut, ang pagtanda ay isang pribilehiyo para sa akin. Dahil patunay lamang yon na kapag nadadagdagan ang edad ng isang tao ay nagiging wais siya dahil nahasa ang kanyang pag-iisip mula sa mga karanasan at aral sa buhay na natutunan niya. Pero hindi lahat ng mga tao na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay tumatandang mas matalino at maalam sa mundo. May iba sa kanila ay tumatandang pauro, katulad na lamang ng nanay ko. Bago ko ikwento ang buhay ko ay gusto ko muna magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin
sa programa ninyong Barangay Love Stories ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amelet. 29 years old at taga-Taguig at nagtatrabaho bilang call center agent. Napasulat ako sa inyong istasyon upang humingi ng payo at kaunting lakas ng loob para gawin ang bagay na malalaman ninyo sa dulo ng aking sulat. Pero bago yon ay magsisimula ang kwento ko noong taong 2024. Uy, Doti! Pakuha naman ho ng ulam nyo. Yung manok na afritada, tapos pilian nyo naman ako ng malamala. Anong malaman ang pinagsasasabi mo dyan, Imelda? Malaman! Eh, nung nakaraan, bumili si Mia rito, tapos puro mabuto binigay mo sa kanya. Halos wala kami nakain. Ano ba kami sa tingin mo, aso? Ay nako, magbayad ka muna ng utang mo sa karinderya ko bago ka magreklamo. Hayaan mo, makakabayad din ako pag sahod ni Amelet. Medyo delay lang yung sahod nila. Pero sige na, pautangin nyo na ako. Nagugutom na mga alaga ko sa tiyan eh. Pasalamat ka, mabait si Amelet. Kung hindi, matagal na kitang pinagbawalang mangutang dito. Maawa ka naman. Andun sa simbahan ng awang sinasabi mo. O Doti, ako na magbabayad sa ulam na kukunin ni Hilda. Aba, napakagalante mo naman yata, no? Alam ko kung bakit. Siguro, crush mo ko, no? Ay, aminin mo na. Kilala ko yung tinginan mo eh. Napakalagkit. Halata pala ako masyado pero di ko kasi mapigilan eh. Ang sexy mo, Hilda. Tapos, matambok pa yung ano mo. Aba, oo naman. Asset ko to eh. Pinagpala sa babaeng lahat mula dibdib hanggang puwitan. Ay, gusto mo ba? Umupo ako sa hita mo bilang kabayaran dahil nilibre mo naman yung ulam namin ngayong pananghalian. Oo, sige ba? Basta walang magagalit. Ay, wala yan. Alam nyo naman na single mother ang atake ko, di ba? Single mother na maraming lalaki. Ewan ko sa iyo, Doti. Buti pa, yung order ko na ulam ang asikasuhin mo. Hindi yung pakikialam mo pa sa buhay ko. O siya, upo na muna ako sa hita mo nung ha, habang hinihintay ko yung order ko. Sige. Upo ka na. Puto ka naman. Nay, Amelet! tumayo nga kayo dyan. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng upuan eh? Dyan pa kayo umupo. Ano kasi, wala lang. Ang gusto ko lang, mas malambot kasi sa hita ni Nonong kaysa sa upuan ni Doti. Hayaan mo na ang nanay mo, Amelet. Anong hayaan? Nakakahiya yung pinaggagawa niya. Tsaka bakit ka pumapayag na umupo sa hita mo ang nanay ko? Hindi ka ba natatakot sa kinakasama mo? Teka, paano mo nalaman na may kinakasama ako? Pinagsasasabi mo eh, alam naman ng karamihan sa atin dito na may kinakasama ka. Di ba, Doti? Tumpak! Ewan ko ba dyan, bigla na lang nagka-amnesia. Hindi ko alam na may kinakasama na si Nonong, ha? Kaya absuelto na ako dyan. Anong absuelto pinagsasasabi nyo? Buti pa umuwi na tayo para makapag-usap tayo sa bahay. Ay, nak naman eh! Oh, wag niyo akong linihan ng ganyan ha. Hindi yan uubra sa akin. Iba na talagang panahon ngayon. Nanay ng pasaway. Oh, eto na yung order niyong ulam. Amelet naman eh! Ay, bakit mo ako pinahiyadong kinadoti? Anong pinahiya? Eh kayo ang nagpahiya sa sarili nyo. Biruin nyo. Sa dami ng upuan na bakante dun eh. Sa hita pa talaga kayo ni Nonong umupo. Parang upo lang naman.
Wala namang mali siya yun. At saka, pasalamat ko yun sa kanya bilang binayaran niya tong order kong ulam. O diba? Nakalibre tayo. Hindi pa nadagdagan yung listahan ng utang natin dun sa karinderya. Seryoso po ba talaga kayo dyan? Abay, oo naman. Mukha ba akong nagbibiro? Ewan ko sa inyo, Nay. Bakit ka ba kasi naiinis dyan? Nagtanong pa talaga kayo. Sa hindi na yata kayo marunong mahiya sa mga pinaggagagawa nyo eh. Kung wala na talaga kayong hiya sa katawan, kahit man lang kami ni Mia, bigyan nyo ng kahihiyan. Napaka-OA mo namang bata ka. Kung makapagsalita ka, akala mo naghubad ako dun sa karinderya. Umupo lang naman ako sa hita ni Nonong. Wala nga lang yun eh. Masyado ka lang malisyosa. At ako pa talaga ang malisyosa. Alangan namang si Mia, ikaw lang naman ang putak ng putak dyan. Tsaka hindi ko kasalanan na ganito ako kaganda at kasexy kahit may edad na ako, no? Lapitin talaga ng mga kalalakihan tong nanay mo. Kaya imbis na maghuramentado ka dyan, bakit hindi ka na lang maging proud? Diba? Papadudot masasabi ko na literal na walang hiya ang nanay ko dahil pinangalandakan niya sa buong barangay namin na hindi niya kinakahiyang iba-iba ang ama ng mga anak niya. Bali, 4 pala kaming magkakapatid at pangatlo ako. Kami lang ng bunso kong kapatid na si Mia ang pareho ng tatay, ngunit ang dalawa naming kuya ay magkaiba. Mahirap lang ang buhay namin lalo na noong araw. Street sweeper ang nanay ko at sakto lamang ang kinikita niya. Pero nakaya naman niya kaming buhayin na magkakapatid hanggang sa nagkaroon na ng sariling pamilya ang mga kuya namin. Kaya lang ay wala sa amin ang nakatungtong at nakapagtapos ng kolehiyo dahil nga sa hirap ng buhay. Pero hindi ko yon dinibdib at sa halip ay nagsikap akong mamasukan sa lahat ng trabaho na alam ko basta marangal at kaya ko namang gawin. Tulad ng pagtitindera sa bakery o kayan, sa patusan, pagtatao sa burger shop, pagtitrimmer sa patahingan ng damit, at netong ang huli ay noong nakapasok ako sa call center bilang isang agent. Nandito na po ako. Welcome, ate! Aba, dumating lang ang ate mo, bigla ka yatang naging masaya. Bakit po? Kanina ba? Hindi. Iniiyakan lang naman ako ng magaling mong kapatid na yan kanina kasi ayaw daw niya ng ulam na niluto ko. Nay naman sinabi niyo pa po talaga kay ate. Bakit hindi? Para alam niya na nagmamaktol ang kapatid niya pag hindi masarap ang ulam. Hindi naman po sa pagmamaktol, pero tuyo na rin po kasi yung ulam natin kaninang tanghali eh. Wala na po ba kayong maisip na ibang ulam? Nagsusugat na po yung labi ko sa alat ng isda na yun, kakakain ng paulit-ulit eh. Narinig mo, Amilet? Ganyang kaarte ang kapatid mo. Nakuha pa maghanap ng wala sa wala na nga akong perang pambili ng masarap na ulam. Hoy, Mia, kung umasta ka akala mo mayaman tayo hindi naman tayo mayaman. Hindi naman po kumaastang mayaman eh. Saka bakit kapag para sa mga lalaki nyo may pera kayo? Anong sinabi mo? Oo, tama na yung away nyo. Medyo nakakarindi na kasi yung ingay nyo eh. Sorry ate. Huwag ka na lang sumagot-sagot kay nanay. Nay, buti pa bumili ka ng masarap na ulam kasi sweldo ko naman eh. Ito po yung pera. Kunin nyo na po. Ay, buti na lang may sweldo ka na. Teka, Ano po yun? ito na yon? Po? Sabi ko, ito na yon. Sagad na to? Wala ka nang idadagdag? Wala na po eh. Budget ko na lang sa pamasahe yung pera ko rito. Bakit kasi ganito lang kakaunti yung binigay mo? Kulang to! Pasensya na po kasi malaki yung kaltas ko ngayong cut-off eh. Tapos nagkasakit pa ako ng 2 araw kaya di ako nakapasok. Kaka-regular ko pa lang naman dito sa pinapasukan ko, di ba? Anong gagawin ko dito? Parang 2 araw lang tatagal tong bigay mo tapos wala na ulit tayong panggastos. Grabe naman po kayo sa 2 araw. Mukha na mga aabot yan ng 1 linggo basta magaling lang kayong mag-budget. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala na tayo sa panahon ng kopong-kopong kung saan mura ang mga bilihin. Ang mahal
mahal na kaya ng mga paninda ngayon at wala na ring libre. O nyo naman po, Nay. Tatlo lang naman po tayo kumakain eh. Kahit pa ikaw lang mag-isa ang kumain kung araw-araw masarap na ulam ang hanap mo, eh di wala rin. Ubos din ang budget. Di naman po ako naghahanap ng masarap na ulam araw-araw ah. Ayoko lang po ng paulit-ulit. Saka bakit pagdating sa amin tinitipid nyo kami? Pag sa mga lalaki nyo, kung todo libre kayo dyan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala nyo hindi ko kayo nakikita dyan sa tindahan na panaybili ng soft drink at tinapay sa mga kalalakihan na naglalaro ng basketball? Oh, tuwan-tuwa pa po kayo, palibhasa wala kayong kaalam-alam na inuutulang nila kayo. Tapos pag ako nanghihingi ng pangmerienda, sasabihin nyo wala kayong pera. Totoo ba yun, Nay? Totoo yun, ate. Pera ko naman ang pinanlilibre ko sa kanila. Ano pera nyo? Pera ni ate ginagastos nyo. Minsan na nga lang kayo magtrabaho lalo kapag inaabutan kayo ni ate ng sweldo. Tapos sasabihin nyo pera nyo. Ay naman! Parang hindi naman po yata tama yung unahin niyo ang ibang tao kaysa sa amin ng mga anak niyo. Inuuna ko naman kayo ah! Tsaka wag ka nga masyado magpapaniwala dyan sa kapatid mo. Gumagawa lang yan ng kwento para siraan ako. Alam nyo, nakakasama na kayo ng loob eh. Naturingang nanay nyo ako pero pinagsasalitaan nyo ako ng ganyan. Buti pa yung ibang tao na iintindihan ang nararamdaman ko pero kayo, hindi! Hinuhusgahan nyo na ako sa kakarampot na pera na inaabot nyo. Akala nyo madaling maging nanay? Kayo kaya pumalit sa posisyon ko para magkaalaman tayo. Papa Dudut, mahal ko naman ang nanay ko pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga pinaggagawa niya sa kanyang buhay. At isa na nga doon yung pagiging feeling dalaga niya. At nakakalimutan niyang magpakananay sa amin ng kapatid ko. Bukod doon ay hindi na rin nahiyang nanay ko na pinagchichismisan siya ng mga kapitbahay namin dahil sa pagiging uhaw niya sa mga lalaki. Simula nung bata ko ay iniintindi ko na ang nanay ko, ngunit habang pareho kaming nagkakaedad ay napagtanto ko na wala talaga siyang pinagkatandaan sa buhay. Kumbaga imbes na pasulong ay naging paurong ang pagtanda niya. At yun ang dahilan kung bakit madalas sumasakit ang ulo ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bilang ako na lamang ang matinong naghahanap buhay sa pamilya namin ay nag-isip ako ng paraan para ma-budget ng maayos ang pera na kinikita ko. At hindi ko na ngayon ibinigay kay nanay, kumbaga ako na lamang mismo ang bumibili ng pangangailangan namin sa bahay tulad ng pagkain. Ako na rin ang nagbabayad sa landlord namin ng upa para makasigurado ako na hindi kami nahuhuli sa pagbabayad. Dahil nga sa ginawa kong yon ay nagalit sa akin si nanay. Ang dami niyang sinasabi na mga masasakit na salita tulad ng wala raw akong utang na loob at kwentang anak. Na tinitiis ko raw siya at tinatanggalan ng karapatan bilang nanay sa pamamahay namin. At kung ano-ano pa. Nasaktan ako, Papa Dudut, pero nag-move on agad ako dahil marami akong trabaho. Kaya nga para matigil na siya, sa kakasalita ay inaabutan ko na lamang siya ng sobra sa sweldo ko at yun naman ang ginagamit niya sa panlalalaki niya, Papa Dudut. Ate, buti naman pauwi ka na. Oh, Mia, ano nangyari? Bakit humahangos ka? Sinalubong na talaga kita kasi magsusumbong ako tungkol sa pinagagawa ni nanay sa bahay natin. Anong ginawa niya? May kasama siyang lalaki doon, Harold daw yung pangalan. Kilala mo yun eh. Wala akong kilalang Harold. Baka namumukaan mo kasi yun yung nagtatricycle dyan sa atin. Tapos, ayun na nga, nagulat ako kasi pinapunta ni nanay sa bahay. Kanina pa raw sila doon tanghali, sabi ng mga kapitbahay eh. Nagkakantahan, nag-iinuman. Kaya nga hindi ako makapasok kasi naiilang ako sa kanila eh. Talaga naman si nanay, oh. Nakuha pang magdala ng lalaki sa bahay. Halika, puntahan natin. Nay! Nay! Bakit naman po kayo nagpapapasok ng kung sino-sino sa pamamahay natin? Tapos nagiinuman
andito na pala yung mga anak ko. Harold, tingnan mo siya, oh. Siya si Amilet. Ang panganay ko na wala pang boyfriend. Hi, Amilet. Nice to meet you. Nice to meet you raw, ate. Mawalang galang na Harold ah. Pero pwede ka na bang umalis sa bahay namin? Kanina pa kasi kayo nagiinuman ni nanay. Ano naman kung kanina pa kami nagiinuman? Hindi pa nga kami tapos, kaya wag mo munang paalisin si Harold. Amilet, buti pa, samahan mo na lang kaming uminom para mas masaya. Nako, hindi nagiinom yung anak ko. Very good yan eh. Ah, ganon? Bakit naman malaki naman na tong si Amilet. Di ka na bata para di matutong uminom ng alak. Try mo lang, baka magustuhan mo. Sarap yan, promise. Ha? Sige na, dali, isang lang. Dali, kunin mo na yung baso. Ayoko sabi eh. Bakit mo naman tinabig yung baso? Natapon tuloy yung alak. Grabe ka naman, Nak! Di ka naman bumili niyan, ako naman. Tapos sinayang mo. Anong hindi si ate ang bumili? Pera niya pinambili niyo niyan. Kaya naman pala madaling maubos yung perang binibigay ko sa inyo. Kasi dyan lang napupunta. Ay, ano naman? Binigay mo na yun eh. Ibig sabihin, pera ko na yon. Kaya dapat wala ka ng pakialam kung saan ko gagastusin. Oo nga po. Pero bakit naman sa mga walang kakwenta-kwentang bagay nyo ginagastos? Tapos nakuha nyo pa talagang magsama ng lalaki sa bahay? Hindi na talaga kayo nahiya! Bakit naman ako mahihiya? Pamamahay ko naman to. Mas nakakahiya kung sa labas kami magiinuman ni Harold. Di nakita pa ng buong barangay kung paano ako gumiling-giling sa kanyang harapan. Ang galing yata lambot ng katawan ng nanay mo. Pag gumigilig-gilig ka rin Napakabastos nyo! Anong bastos dan? Hindi nyo na kami nirespeto ni Mia. Tapos pati pamamahay natin, binababoy nyo pa. Sobra ka naman sa binaboy. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi nga makapasok si Mia rito kasi naiilang siya sa inyo. Kaya hinintay na lang ako ng kapatid ko dun sa labasan. Tapos paano kami magpapahinga kung nandito pa yung Harold na yan at nagiinuman pa rin kayo? Buti pa umalis ka na, Harold. Ha? Aga-aga pa Gabi na, loko ka. Madilim na nga sa labas, oh. Umalis ka na sabi. Hildaan, ba't tumatak mo? Napalis ako. Ay naku, hindi ako makakapayag na palisin mo si Harold. Paalisin ko siya dahil ako naman ang nagbabayad sa bahay natin. Kaya may karapatan ako. Ayaw mong umalis, ha? Sige, hihilahin na lang kita palabas. Hindi mo mapapaalis si Harold dahil gusto ka naming mag-inuman. Naibitiwan niyo siya. Huwag na kayong makihila. Aray ko, dahan-dahan lang. Ano ba? Huwag niyo nga akong pagagawan. Pinagsasabi mo? Kapal ng mukha mo. Lumayas ka na rito sa bahay namin. Papadudod para kaming nagtatag of war ng nanay ko dahil kung anong hila ko para mapalabas. At mapalaya sa bahay namin si Harold ay siya ring hila niya para mapigilan ito. Pero sa huli ay ako pa rin ang nanalo at tuluyan ko ngang napaalis ang lalaking yon. Siyempre umangal pa ang nanay ko at kamunti ko na siyang palayasin din. Pero dahil sa kalasingan ay wala na siyang nagawa kaya natulog na lamang siya sa kanyang higaan. Abot-abot langit ang galit ko sa ginawa ng nanay ko. Napaka-iskandalosa niya at walang ingat dahil kung sino-sino na lamang na lalaki ang pinapapasok niya sa pamamahay namin. Awang-awa tuloy ako kay Mia dahil mukhang natroma siya sa mga nangyari pero wala naman akong magawa upang bantayan ang kalagayan ng nanay ko. Dahil nagtatrabaho ako. Mabilis na lumipas ang isang linggo, Papadudod. Pauwi ako noon galing trabaho nang maabutan ko naman na nasa bahay namin ang Harold na yon. Dito na po ako. O, Nak, andyan ka na pala. Tara. Kain ka na habang mainit-init pa tong sabaw na sinigang na hipon, no? Harold, The one and only. anong ginagawa mo rito sa bahay namin? At bakit ka nakikikain dyan? Si Harold kaya ang nagluto niyan. Kasi sinabi ko sa kanya na paborito mo yung sinigang na hipon. Kaya nga, umupo ka na para makakain ka na rin. Hindi niyo pa po sinasagot yung tanong ko.
kung anong ginagawa ng lalaki na yan sa bahay natin. Dito na raw siya titira, sabi ni nanay, ate. Tama ang kapatid mo. Ano? Hindi pwede yun. Bakit hindi pwede? Kami na ni Harold. Kasasagot lang ng nanay mo sa akin kanina tapos nagdesisyon na kaming mag-live-in. Dito nyo talaga sa bahay namin naisip tumira? Hindi kasi pwede sa bahay namin dahil mapapagalitan na ako ng mga magulang ko doon. Saka para na rin kaming sardinas doon kaya dito na lang daw ako sa inyo, sabi ni Hilda. Ayaw mo nun? Magiging one big happy family na tayo. Itong mukhang to, Harold. Mukha bang masaya at gustong-gusto na tumira ka rito? Saka ano bang one happy big family ang sinasabi mo dyan? Nay, kung nagbibiro lang kayo, pwes tigilan nyo na ha. Hindi na kasi nakakatawa eh. Nakakapikon na. Sino ba nagbibiro rito? Wala naman. Sinabi na nga sa'yo ni Harold na kami na at nagli-live-in na kami, di ba? Pero bakit dito sa bahay natin? Hindi nyo na ba talaga kami naisip ni Mia? Paano na lang yung privacy namin kung magpapatira kayo ng kung sino-sinong lalaki rito? Ang OA mo naman. Di naman kriminal si Harold para pagsalitaan mo ng ganyan ah. Kaya nga, kahit naman ganito ako, simpleng tao, pero mabuti ang kalooban ko, no? Para lang sa kaalaman mo, ha, Amelet? Nagmamahalan kami ng nanay mo at handa akong patunayan yun sa kanya. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. At dahil ako ang nagbabayad ng renta sa bahay na to, ako pa rin ang masusunod kung papayagan kitang tumira rito o hindi. At ayoko na nandito ka. Sobra ka naman, Amelet. Hindi kita tinuruan maging swapang at maramot ah. At ako pa talagang swapang at maramot? Ay, sino pa nga ba? Ang ayos-ayos ng usapan natin dito kanina. Pinakakain ka namin kasi alam naming pagod ka sa pagtatrabaho. Tapos magagalit ka na lang dyan basta-basta at paalisin mo si Harold. Hindi niyo talaga maintindihan yung punto ko, no? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kasi tingin mo kay Harold ay kriminal. Eh, ang bait-bait nga nitong boyfriend ko. Wala naman siyang gagawin sa inyo ni Mia. Tama nanay mo. Kaya wag mo naman akong husgahan kaagad. Basta, hindi pa rin ako komportable na nandirito ka sa bahay namin. Hindi ko na problema yon. Tsaka, di porket ikaw ang nagbabayad ng renta sa bahay natin ikaw na masusunod. Ako pa rin ang nanay sa ating dalawa ha, kaya wala kang karapatan na suwayin ako. Tingnan mo, wala kang reklamo yung kapatid mo, tapos ikaw marami kang sinasabi dyan. Hindi naman po kasi ako mananalo sa inyo, Nay. Buti alam mo! Ewan ko sa inyo, Nay. Ang tanda-tanda nyo na, pero kung umasta pa rin kayo para pa rin dalaga, baka nakakalimutan nyo na 5 na kaming mga anak nyo. Tapos plano nyo pa yata kaming dagdagan. Iyon kung maanakan pa ako ni Harold. Sabihin mo lang kung gusto mo na. Diba? Tumahimik nga kayo. Pareho kayong bastos at di na nahiya. Hindi naman kami nakahubad Paano kami naging bastos? Baka masyado lang conservative yung anak mo, baby love ko. Siguro wala pa siyang boyfriend Ay, sinabi mo pa. Astang Maria Clara, palasagot lang naman sa nanay. Ay, ewan ko ba naman sa mga kabataan ngayon. Buti pa, kumain na lang tayo. Pabayaan na natin yung ayaw kumain dyan. Di naman tayong magugutom, siya naman. Papadudot, wala na akong nagawa ng gabi na yon, kundi ang kumain pero hindi sa mesa nakasabay ang Harold na yon. Napagod na lang din ako makipagtalo sa nanay ko, lalo at galing ako sa trabaho. Hindi lang ako makapaniwala na ganon kabilis na lamang magbabago ang lahat sa buhay namin dahil sa padalos-dalos na desisyon ng nanay ko. Kung ilalarawan ko po si Harold ay masasabi ko na may itsura siya at matipuno ang kanyang pangangatawan. Tambay kasi siya sa bakal gym sa lugar namin. Kesyo tropa raw niya ang nagpapatakbo doon kaya libre siyang nakakapaglabas-masok. Hindi na ako magtataka kung paano siya nagustuhan ng nanay ko dahil mahilig yon sa mga maskulado. Mas matanda si nanay kay Harold pero mas matanda naman siya sa akin ng 3 taon. Grabe. Para akong masisiraan ng ulo dahil hindi ko kayang pakisamahan ng boyfriend niya. Lumalabas kasi na kami pa ng kapatid ko ang dapat na mag-adjust at magkaroon ng malawak na pangunawa para sa kanilang dalawa. Para sa nanay ko, wala naman silang ginagawang masama ni Harold dahil nagmamahalan lamang sila, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot para kumita ng pera ay namamasada ng tricycle si Harold na pagmamay-ari ng tsuhin niya. At no mga unang linggo ng pagtira niya sa bahay namin ay binibigay niya lahat kay nanay ang kita niya sa pamamasada. Bumibili rin siya ng ulam para sa amin ni Mia pero hindi ako kumakain dahil ayokong isipin niya na ayos na sa akin ang pagtira niya sa bahay namin. Hindi niyo ako masisisi dahil masama talaga ang kutob ko sa Harold na yon. Mukha rin kasi siyang hindi mapagkakatiwalaan. Yun bang sa una lang gagawa ng matino pero mas masahol pa sa sakit ng ulo na dulot ng nanay ko ang pwede niyang gawin pag tumagal-tagal. Tawagin niyo na ako mapanghusga, judgmental pero malakas talaga ang kutob ko. At madalas tama ang mga hinala ko, papadudot. Patunay yon noong mahuli ko si Harold na kumekerengkeng sa ibang babae sa mismong tricycle niya noong napadaan ako sa terminal nila isang araw. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan na gumawa ng matino. Pwede ba, Amilet? Hinahan mo yung boses mo? Masyado ka namang skandaloso eh. Oh, ayaw mo nun. Ayaw mong malaman ng mga kasamahan mo at ng buong barangay kung gaano ka kalandi. Ay, sandali. Alam na nga pala ng mga kasamahan mo. Pero kinukonsinti lang nila yung pagkerengkeng mo sa ibang babae, no? Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Oy, wag mo naman sila idamay. Good boy mga kasamaan ko, no? Buti pa sila, good boy. Pero ikaw, ano? Maharot? Malandi? Makate? Tapos tamang huthot ng pera sa nanay ko? Oy, sobra ka naman makapagsalita. Kunwari ka pa? Akala mo yata hindi ko alam na inuuto mo lang yung nanay ko eh. Paano inutoy? Nagtatrabaho nga ako rito ng marangal, oh, para may sarili kong pera. Kasama ba sa pagtatrabaho mo ng marangal yung pambababae mo ng lantaran? Hindi naman ako lumapit sa kanya. Siya naman itong lumapit sa akin. Sa palagay mo, maniniwala ako sa'yo? Eh, hindi ko nakasalanan yun kung ayaw mo. Akala mo yata talaga pinanganak ako kahapon, no? Pwes, nagkakamali ka. Dahil isusumbong kita kay nanay. Lagot kapag nalaman niya yung kalandian mo. Oy, Amilet! Wala namang ganyanan. Huwag mo naman ako isumbong. Oy! Teka lang! Nay, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan? Tungkol sa damukol niyong boyfriend. Anak, may pangalan yung tao. Kung hindi mo siya kayang tawagin sa pangalan niya, wag mo naman tawagin sa kung ano-ano. Masakit kasi sa pandinig. Mas masasaktan pa kayo pag nalaman niyo yung nakita ko kani-kanina lang tungkol sa kanya. Ano yon? Nahuli ko lang naman siya na may nilalanding babae. Doon pa talaga sa mismong tricycle na pinapasada niya. Nahuli ko sila kanina pagdaan ko doon sa terminal. Ay, totoo ba yan? Totoo po. Baka nagsisinungaling ka, ha? Baka sinisilaan mo lang sa akin si Harold. Naku, magagalit ako sa'yo. At bakit ko naman po gagawin yun kung siya na ang sumira ng sarili niya sa inyo? Naninigurado lang ako. Tsaka, alam ko naman na medyo habulin ng mga babae si Harold kasi gwapings yung boyfriend ko yon. Pero may tiwala ako sa kanya. Alam ko na hindi niya magagawa yung sinasabi mo. At mas naniniwala pa kayo sa lalaking yun kaysa sa akin na anak nyo? Oo naman. Si Harold ang kasama ko palagi kaysa sa inyo ng kapatid mo. Minsan nga, siya lang ang nakakaintindi sa akin. At marami na rin siyang napatunayan. Siya lang din ang sumeryoso at nagmahal sa akin kaya malaki ang pasasalamat ko na dumating siya sa buhay ko. Alam ko na ayaw mo kay Harold para sa akin kasi nga tingin mo sa nanay mo matanda na at feeling dalaga pa. Pero sana maintindihan mo na nangangailangan din ako ng lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Hindi pa ba kami sapat ng mga kapatid ko? Sapat na, pero iba pa rin kasi kapag meron akong makakasama sa buhay na hindi ako iiwan hanggang pagtanda. Yun bang katuwang ganon? Ay, darating ang araw, magkakaroon kayo ng pamilya. Kagaya ng mga kuya nyo. Tapos, bubukod kayo at maiiwan na akong mag-isa. Pag nangyari yun, paano na ako? Magiging kawawa na ako niyan, di ba? Kaya pala bata pa lang kami.
kung sino-sino ng lalaki ang hinahanapan nyo ng pagmamahal. Pero wala naman kayong nakikitang seryoso sa inyo. Akala ko natuto na kayo kaya titigilan nyo na at magfo-focus na lang kayo sa pagpapakananay sa amin. Baka nakakalimutan nyo, Nay. Bata pa si Mia. Kailangan niya pa ng gabay nyo bilang magulang. Pero katulad ng dati, inuuna nyo na naman ang sarili nyo. Alam nyo, Nay, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta pinagsabihan ko na kayo tungkol sa Harold na yan. Wala rin siyang pinagkaiba sa mga tatay namin. Pare-pareho lang silang manloloko. Papadudot, sobrang dismayado ako sa nanay ko nang kampihan niya ang damuhong Harold na yon kesa sa akin na sarili niyang anak. Ano na lang pala ako sa pamamahay namin? Isang kontrabida? Kaya nga hindi na rin ako nakapagpigil na mapagsalitaan siya ng hindi maganda. Sa uli, hindi pa rin pinaalis ng nanay ko si Harold sa bahay kaya hinayaan ko na lamang siya na lokohin nito. Total, yun naman ang gusto niya kasi bulag na bulag siya sa pagmamahal dito. Hindi nagtagal ay unti-unti nang dumalang ang pamamasada ni Harold kesyo binawi na raw ng tiyuhin niya ang tricycle dahil may paggagamitan daw ito. At imbes na maghanap ng ibang mapagkakakitaan ay naging certified tambay at palamunin si Harold sa pamamahay namin. Si nanay na ang bumubuhay sa kanya kaya kung todo trabaho siya samantalang naiiwan lang sa bahay si Harold para humilata at mag-cellphone at manood ng TV. Sobrang tamad din niya up to the point na si Mia pa ang inuutusan niyang magsaing at maghugas ng pinggan kahit na kadarating pa lamang ng kapatid ko at pagod pa galing sa eskwelahan. Grabe sa kakapalan ng mukha itong si Harold. Masasabi ko na ibang level. Pero isang gabi ay may sinabi sa akin si Mia tungkol kay Harold, bagay na pinag-alala ko ng husto, Papadudot. Ate, di talaga ako komportable sa Harold na yun. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman, pero ano kasi... pansin ko lang ha, iba yung mga tinginan niya sa akin eh. Ang lakas makamanyak. Basta, hindi naman sa pagiging judgmental no, pero yun kasi yung nararamdaman ko eh. Kapag naglalakad ako sa harap niya sa tuwing nanonood siya ng TV, panay ang puri niya sa katawan ko. Kesyo maganda raw, matambok yung puwitan ko, pareho kay nanay. Tapos, sumisipol din siya na para bang kagaya ng mga tambay sa kanto pag may nakitang sexy at magandang babae. Natatakot ako na baka isang araw, may gawin na lang siya sa akin na hindi maganda. Si nanay kasi, ayaw pang paalisin sa bahay natin yung lalaking yan. Kahit naman ako, hindi rin komportable na nakatira siya rito. Akala mo kung sinong Don umasta? Sinasabi ko na nga ba na sa una lang siya magaling? Oh, kita mo nang pinaggagawa ngayon? Kami ni nanay ang nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Tapos siya, sitting pretty lang dito. Kaya nga eh. Hayaan mo, mag-iipon ako ng pera para makabukod tayo ng apartment. Kasi kung ayaw pa alisin ni nanay ang Harold na yan dito sa bahay, edi tayo ang aalis. At tagal-tagal ko na rin tong pinag-iisipan. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna, ha? Sige ate. Grabe. Ang sexy mo talaga, Mia. Sige lang. Tulog ka lang, ha? Hayaan mo lang ako dito na pagmasdan yung katawan mo. Hindi ko kasi mapigilan eh. Ang ganda-ganda mo. Harold! Ay, sorry. Nagising ba kita? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok dito? Naiwan mo yata na hindi nakakandado yung pinto mo eh. Kaya pumasok na ako. Mia, pwede bang paisa? Saklolo! Tulungan niyo ako! Kamaingay! Ayok naman ng lintik! Ano ginagawa
Sinungaling ka ba? Eh, kitang-kita ko na nakabatong ka sa kanya! Iyayos ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yan, ha? Bigla na lang siyang pumasok sa kwarto natin. Tapos may plano siyang gawin sa akin na masama. Oy, hindi ah. Oh, ganon, ha? Mukhakatikim ka na talaga sa akin, Harold! Ah! Ano bang nangyayari rito, ha? Bakit kayo nagsisigawan? Yung lalaki kasi na yan, eh! Planong gawa ng masama si Mia! Pumasok na nga rito sa kwarto ng kapatid ko! Oy, hindi totoo yan ah. Pagawa lang ng kwento yung mga anak mo, Hilda. Ginawa mo pa talaga kaming sinungaling! Eh, bakit ka nga ba kasi nandito sa kwarto ni Mia, Harold? Wala, may kinuha lang ako. Masyado lang kayong malisyosa. Hindi totoo yan. Anong kinuha mo? Eh, nagising ako, nakapatong ka na sa akin. O, kita mo na? Napakamanyak mo! Hoy, mag-ingat ka sa sinasabi mong yan, ha? Dahil mabigat-bigat ako sa Sonya at Amilet. Seryoso ba talaga kayo dyan, Nay? Sa bagay, mas kinakampihan niyo pa ang lalaking yan kaysa sa anak niyo na kamuntik na niyang gawa ng masama! Wala namang nangyari kay Mia. Ano walang nangyari? Eh, naabutan ko na nga sila kanina na ginagawa niya ng masama ang kapatid ko! Hayop ka, Harold! Napakabastos mo! Pinatira ka nga namin sa bahay, pero gagawan mo pa kami ng masama! Buti pa, umalis ka na rito ngayon din! Lumayas ka na! O teka, ba't mo naman ako paalisin? Dahil gusto ko! Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay! Hindi! Hindi aalis si Harold dito! Aalis siya? O ipapakalagkad ko siya sa mga tanod! Sige! Maalisan niyo na po siya, Nay. Ayoko na po siya kasama rito sa bahay natin. Kung ayaw mong umalis, sige! Ayos lang! Ipapadampot na lang kita at ipapakulong! Eh, teka. Huwag mong gagawin yan. Eh bakit hindi? Eh ginawan mo nga ng masama ang kapatid ko! Akala mo yata mapapalagpas ko yun, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Papadudot mabilis na umalis sa pamamahay namin si Harold kaya pinablatter ko na lamang siya upang hindi na siya makalapit sa amin. At tinakot ko rin ang nanay ko na kapag nakipagkita pa siya sa lalaking yon o pinapasok niya pa sa pamamahay namin ay pati siya ay ipapakulong ko na rin. Tawagin niya na akong maldita pero gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang kapatid ko laban sa masasamang tao. Simula noon ay hindi na nagpakita si Harold sa amin kaya natahimik na ang buhay namin. Feeling ko ay natauhan naman si nanay na hindi nga mabuting tao ang lalaking pinatuloy niya sa bahay namin. Kaya humingi siya ng paumanhin sa amin ni Mia at nangako na magpapakatinuna. Pero nagkamali ako dahil makalipas ang 2 buwan ay meron na namang panibagong lalaki na sinasama ang nanay ko sa bahay namin. At bagaman hindi niya yon itinira doon ay dismayado ako sa kanya. Dahil hindi pa rin pala siya nagbabago. Papadudod kung umasta pa rin siya ay akala mo ay teenager na pinagkakaitang makipagrelasyon. Ngayon ay gusto na naming umalis ng kapatid ko. Pero nagmamakaawa siya na huwag namin siyang iwanan. Kaya lang papadudot ay sobrang na po kaming nai-stress. Kaya ano kaya ang mabuti at nararapat naming gawin? Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin na naka-tune in sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amilet. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.